Kanina ni Bangag sa Bataan. Nag-live ba kanina? Okay yun. Tsaka ito kung live yun, pwede rin gawing recording yun. Ginagawa ko yun eh. Matagal ko ng video tas ipapatong ko sa live. Madaling gawin yun sa panahon ngayon. Sa totoo lang. Madaling gawin yun. Ginagawa ko yun. Dati kang ginagawa ko nung nagla-live ako. Ipinapatong ko yung video. Gagawa ko ng, halimbawa, gagawa ko ng matagal ng video. Tapos ipapatong ko. Tapos sa Facebook, sa YouTube, naka-live ako. Parang on the spot. Parang live lang. Pero recorded yun. Pwedeng ganun. Pero kung totoo man na talagang totoo yung inano nila, wala akong problema dun. Kung buhay siya, edi wow. Ganun lang yun, napakadali lang nun eh. 'Di ba? Okay yun, recorded na edit pa. Alam nyo, yung mga ganun na na tawag dito, sa panahon ngayon, high-tech na yan. Ginagawa ko noon vlogger ako, kaya kong gawin yun. Halimbawa, magre-record ako ng mga nasa 47 minutes or nasa 1 hour. Nagginawa ko yung lahat na yun. So, ipapatong ko yun sa live ko. Eto, kung naka-live ako. Pero matagal na pala yung video na yun. Pero naka-live. Diba? Kasi nga, yun ang pinapakita ko dun sa monitor ko. Basic. Minsan, gawa ako ng tutorial lang pag nakauwi ako. Tignan nyo. Pero kung okay naman si Pangulong Bongbong Marcos, di mas maganda, di ba? Hindi naman tayo nananalangin na mamatay na siya. Hindi naman tayo nananalangin na mamatay na sana siya. Grabe namang yan. Ay, pa-like ng live. I-thumbs, niya lang, pindutin nyo lang yung screen. Mga 80-80 lang, kagaya nila, mga DDH. Napapaniwala, lakasan nyo, dasal nyo, ma'am. Kara, birthday wish is having na. Sana all. May pumiyok na sa nag-edit. Meron ba? Di nga, send nyo nga sa Send nyo nga sa Facebook page ko na JG Banateros. I-chat nyo ko doon. Send nyo nga dali. Panoorin ko. Hindi ko pa napanood kasi kanina pagkagising ko, bumili akong native na manok. Kasama ko dito yung tatay-tatayang ko. Tapos, ayun, nagluto kami. Nagluto kami ngayon ng native. So, hindi ko napanood. Hindi ko naanuhan yung mga Pumiyok na ba? May nag-edit talaga. O, di ba? Kung sakaling totoo man yan na may pumiyok na nag-edit, alam nyo, basic na ngayon yun. Siya ang unang tao na lang hindi nakakaalam nun. Sabi ko nga sa inyo, pwede akong mag-live ng halimbawa itong live ko Halimbawa itong live ko. Depende na lang kung halimbawa na naka-live tapos sinasagot yung comment niyo diyan. So goods 'yun. 'Yun talaga. Halimbawa nagbibideo ako ngayon. Pinapakita ko ngayon si BBM. Tapos si BBM lumapit sa live ko tapos binasa niya yung comment doon. Ayun talaga 100% na legit 'yun. Pero kung halimbawa na binibideo lang, 'di ba? Tapos may nagsasalita doon sa live na live 'yun, medyo hindi ka panipaniwala doon. At kung yung live na 'yon puro video lang, yung tipong naglalakad na nandito ngayon. Halimbawa nandito ngayon sa Davao si BBM tapos nila-live 'yun, walang nagsasalita, live lang. 'yun? Edit 'yun. Pwedeng i-edit yung ganun. Napakadali nun. May video si BBM parang nakukuba na siya, Sir J, maglakad. Yun nga daw, sabi nga nila. Kasi ngayon, kung papansinin nyo nga yung barong niya, tignan nyo yung balakang niya malapad. Kasi may mga nababalitaan na yung colostomy bag na sinusuot niya ngayon, paikot sa katawan na manipis para hindi halata. Kasi kapag dito nga naman, sa gilid lang, yung colostomy bag, halata, katulad ng ibang video.
Katulad ng ibang video kumalat, di ba? Na nandito lang yung colostomy bag sa gilid niya. So, ang ginawa, pinaikot na. O, paikot na yung colostomy bag para hindi halata pag nakabarong. Hindi ba kayo nagtataka na sa sobrang payat niya, ang laki-laki ng barong niya? Tignan niyo yung leeg, yung barong niya rito. Alos yung tawag dito, yung leeg niya kapiranggot lang dun sa barong. Tignan mo mga itsura. Sino ba naman na presidente ka tapos ganun itsura mo, laki-laki ng barong mo? Okay, yung recorded na edit pa. Para sa akin, last year pa yung, kasi may laman-laman pa siya nun. O, diba? Saglit lang yun sa panahon ngayon. Sabi ko sa inyo, gagawa akong tutorial niyan. Paano mag-live ng matagal nang na-record na video. Halata. Edited sir, pati mukha ng mga veterans kumikintab. O, totoo. Send nyo nga sa akin. Panoorin ko ngayon. Andun si Kerubin sa likod. Halatang edit, nilagyan lang ng sunglasses. Iba nga, glass year pa yun. Ano siya, payat na rin siya. 84 anniversary. Edit yan. Yun, edit man yun o hindi. Lalabas din ng totoo. Totoo yan. Shoutout sa'yo kay Ron Roda. Totoo yan. Alam nyo, yung mismong Malacanang na ang gumagawa ng butas para masilip sila. Malacanang na mismo yung gumagawa ng ikakasilip sa kanila ng mga Pilipino, katulad ng mga pinagagawa nila, di ba? Biruin mo maglalabas ka ng balita na may pagpupulong na mangyayaring ganon. Tapos magugulat tayo, nandun si Enrile, nandun si Lucas Bersamin. Si Enrile patay na. Si Lucas Bersamin nag-resign na. So, 'di ba? So sila mismo yung nagpapakita ng dahilan or nagsasabi na may ginagawa silang katarantaduhan. Palike po ng live, tap nyo lang yung screen ng 2 beses, mag-automatic like na po kayo. Ganun lang yun. Nawala yung basher natin. Hindi ko kinik yun ha. Oy, shoutout sa'yo basher ha. Oo, focus kayo sa buhay nyo, putangin na. Kaya hanggang ngayon, maasa kayo sa ibang tao eh. Nasaan na? So nandun si Kerubin. Ano daw? Naku, di naman gagawin yun. Sa natural na paraan ka ahanihin. Ay, familiar sa akin yung mga ganyan. Bagay, screenshot ko na lang. May nagsabi sa akin dati niyan para kang kawayan. No, babagsak ka rin. Tayo na yung inihiling na babagsak na kawayan, yun yung bumuhay sa kanila ng halos ilang taon. Tigil-tigilan nyo na yung ganyan. Wala kayong patutunguhan sa buhay nyo. Kay Virginia Orich, mega love shoutout sa'yo. Nasaan ang adik? Ayun, nandun sa Malacanang. Ano to? Generated AI. Software gamit nun, Boss J. Tignan ko nga, panoorin ko nga. Putang ina na nagkaroon ako ng sa inyo. Bigla akong dito. Panoorin natin kung AI talaga. Saan ba mapapanood? Saan mapapanood yung live? Postpone na naman daw ang Blue Ribbon Committee ni Lacson. Ano pa bang aasahan natin dyan? Wala namang kwenta yung Blue Ribbon Committee na yun Ay, ito ata, pati nga. Nahanap ko guys wait lang, hanapin natin.
Hanapin natin yung video. Tingnan natin. Reaction na natin ng on the spot. Kung tawag dito, kung totoo. No? Titignan natin. Ito, may pamangkin ako nagwo-work sa St. Luke's. Yung mga pulis na yon sa video noong linggo pa raw. Ito may pa tayo. Screenshot natin to. May nag-chat sa atin Sabi niya, may pamangkin ako na nagwo-work sa St. Luke's. Yung mga pulis na yon sa video noong linggo pa raw yun. Pero wala daw si Marcos sa St. Luke's. So tignan nyo. Putang yan. Alam nyo, yung mga taga St. Luke's na yun, hindi rin natin sila masisisi na na bakit ganyan, na hindi sila nagsasalita. Siyempre, trabaho nila yan at ay kung si Pangulong Duterte nga, di ba? Ginipit nila. Kung si Pastor Apollo Sikibuloy, ginipit nila. Kay OJC, ginipit nila. Ay, what if pa yung mga ordinaryong empleyado ng St. Luke's? So, minsan, nakikita ko doon sa comment section na dinadamay nila yung membro or mga empleyado ng St. Luke's. Dapat hindi dinadamay yun. Katulad lang din natin yun ng mga ordinaryong Pilipino na natatakot din, syempre. Tangina gobyerno kalaban mo, administrasyon kalaban mo, di ba? So, pwede kanilang anytime, pwede kanilang ipatanggal, pwede kanilang ipapatay. So, pag ginawa mo yun, kaya dapat hindi natin sisihin yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa St. Luke's. Pero itong kinaganda, 'di ba? Ayan Hindi ko na lang ipapakita yung nag-chat. Ayan konti Tingnan niyo. Nakalagay May pamangkin ako na nagwo-work sa St. Luke's. Yung mga pulis na yon sa video noong linggo pa raw yun. Pero wala daw si Marcos sa St. Luke's. Ayan, 'di ba? Ang daming nagsasabi kasi talaga. Oo. Ang daming nagsasabi, ang daming tawag dito, ang daming nagsasabi, nagpapatotoo na na wala nga talaga si Marcos Jr. sa St. Luke's, 'di ba? So, kaya nga may mga balita na nakuha na nagpapagamot. Ito pa isa kasi, isipin niyo. Kung malala na ang karamdaman kung malala talaga yung sakit ni Marcos Jr., bakit siya magtitiis dito? Hindi ko sa nilalait yung panggagamot ng mga doktor dito sa Pilipinas. Pero kung ako naman na isang tao na may pera ako, marami akong pera, bakit ako magpapagamot sa Pinas? Magpapakahirap pa ako? Di doon ako sa ibang bansa magpagamot. Doon high-tech doon, advantage yun sa bansa natin. Advantage ang medisina sa ibang bansa. So, ba't ako magtitiis sa Pilipinas? Isipin nyo maigi yun. Kaya, ang kalukuhan niya, hindi ko nilalait ang mga doktor natin dito. Hindi ho ganun. Wala akong pinaparinggan. Proud pa rin ako na may mga ganyan sa atin. Ang akin lang, tawag dito, minsan palawakin din natin yung kaisipan natin na alam mo yun na tayo na nabudol na tayo tapos magpapaloko pa tayo, katarantaduhan. Sobra hindi ko makita guys saan siya makikita, saan mapapanood yung video na na meeting. Wait lang, basahin ko nga. Nasaan ba yung saan makikita? Saan mapapanood? Generated AR software. RMTTM. Anong title? Sige nga, Philstar. Tignan nga natin. Utang inang yan. Ay, sorry. Nakakapagmura tuloy ako. Philstar. Tignan nga natin. Ay, ito. Ito yung yung president. Ito 3 hours ago. President nakalagay title. President Bongbong Marcos leads araw ng kagitingan. Okay, ito ba 'yon, guys? Sagot nga kayo. Yes.
Ito ba yon? Ito yung live. Ito ba yon? Yan. Yan ba yung live na sinasabi nila? Ito? Tama ba? Ito ba yung live? Tangina, hindi live to. Live to? Tama ka kasi may viral video na mga convoy ng President Security papunta ng NAIA. Ito yung sinasabi nilang live. Guys, pwedeng i-edit to. Pwedeng i-edit to. Tangina. Sabi ko na nga ba eh. Sa RTV Malacanang, panoorin natin. Tignan na ako. Tangina guys, hindi live to. Ako nagsasabi sa inyo, ginagawa namin to, ginagawa ko to. Diba? Matagal ko ng video inila-live ko. Matagal nang naka-upload na video inila-live ko. Matagal ng video kaya kong i-live. Pag mukhaing ngayong nangyari. Ito na nga napanood ko. Oo. Pero ako naman masasabi ko guys, hindi to AI. Oo. Hindi to AI itong video na to. Ito ay kung hindi man totoo ay ano to, scripted. So parang matagal nang ginawa. Tapos ngayon lang ipinalabas. Pwedeng ganun. Wala guys, matagal na to. Ano to? Hindi live to. Hindi ako naniniwalang live to. Tingnan pa natin ah. Tingnan mo nga mukha ni Marcos. May laman si Marcos dito eh. Guys, may laman si Marcos dito. Oh, ito. Guys, ang taba pa ni Marcos. Tignan nyo. Tignan nyo yung barong niya. Ang sikip pa nung leeg niya sa barong. Tignan nyo yung interview niya nung bago pa umano tong issue ngayon. Tong issue ngayon na kinakaharap nila. Tignan nyo. Yung barong nun, maluwag. Sobrang luwag na. Diba? Tignan nyo to, oh. Ang sikip ng barong, oh. Tapos tignan nyo yung pisngi. Ang taba. Oh, ito, papakita ko sa inyo. Oh, tignan nyo yung itsura niya rito. Oh, ha? Oh, tignan nyo yung itsura niya dun sa interview ni Auntie Claire. Tignan nyo yung leeg niya, tapos pisngi. Ang payat niya rito. Eh, di ba sabay nilang pinalabas to? Yung interview ni Auntie Claire kay Marcos Jr. Di ba? Eh, ano? Layo ng mukha dun sa isang video. Oh, tignan niyo yung leeg niya, no? Halos kapiranggot na nga. Uy, utangin ng mangga to. Baka matamaan tayo dito sa ulo. Ayop na yan. Wala to guys, hindi ako naniniwala. Wala to. Utangin na yan. Hindi, wala. Ano to? Scripted to. Ako na nagsasabi sa inyo, scripted to. Check mo boss yung left hand niya. May glitcher. Hindi, kung may glitcher, natural po 'yun. Normal 'yun sa sa video na ipinatong or video na inilagay sa live, normal 'yun. No. Umattend ba siya sa araw ng Kagitingan? 'Di ba laging present siya doon? Ay, nandun nga siya. Got edit ang generated ang other video shots technical gawang artificial para pagmukaing nandito si BBM. Okay? Danny Best Vlog, shoutout sa'yo. All video naman yan.
May live kanina si Brothers Travel, nandun po ang complete video reaction niya sa generated AI video ni BBM. I think is a old achieved video since may glitcher ang pagkaka-edit. Okay. 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 Oo nga, no? So, wala eh. Sabi ko sa inyo eh. Kaya nga, upload ko sa Facebook ko, pati sa Malacanang, nagkakaroon na ng scripted. Ganun talaga. Grabe ang pangyayari ngayon. Talagang sobrang alam mo yun, sobrang kagaguhan na ginagawa sa atin eh, no? Ano kaya tingin nila sa atin, mga bobo tayo? Ang tingin nila sa atin, wala tayong mata na tayo ba ay sorry sa mga senior citizen may mga senior, alam nyo yung isa sa mga mapapaniwala, hindi ko naman sinasabing tanga-tanga yung mga maniniwalang senior citizen dito sa video to. Pero kung ikaw ay mga nasa 70 to 80 years old or 70 pataas, 60 pataas, medyo mapapaniwala ka talaga nila kasi una-una hindi ka naman sabay sa technology ngayon, kung ano yung mga kayang gawin sa panahon natin ngayon. Pero kung mga bata-bata pa kaedad natin, hindi tayo maniniwala dito. Sobrang parang ang pumukpok parang kumuha ng bato na ipukpok mo sa ulo mo. Ay, nako. Wala to guys. Ako lang yung sabi sa inyo. Ano sabi nakalagay? Diversionan lang ng palasyo, nasa St. Luke si BBM pero nasa US daw siya para magpagamot. Yun na nga yung sinasabi ko, di ba? Oh. Nasa full video ko yun sa upload ko kanina. Panoorin nyo mamaya pagtapos nitong live. Palagay ko wala si BBM dito sa Pinas. May nagsabi na nasa Singapore daw. Kahit saan ang pinakaano dyan, wala tayong pakialam kung nasan siya sa ibang bansa. Ang point kasi dito, yung ginawa nilang drama sa St. Luke's. Yun yung point doon na yun ay isang malaking katarantaduhan. Wala tayong pakialam kung nasa Singapore siya, nasa Thailand siya, magpasip-sip siya ng hotdog doon sa mga bakla doon. Wala tayong pakialam doon. Ang point kasi dati dito, yung pinagloloko nila, yung taong bayan, na kesyo nandyan, si BBM sa St. Luke's, nagpagamot kasi, etc. Yung mga video inilalabas ngayon, ayun yung natin, ayun yung punto ho natin doon, ayun yung pinaglalaban natin na ginagawa mo na naman kami tanga, niloloko mo na naman kami. Nagpagamot si Bangag bilang naang araw. Ewan ko ayaw ko magsalita ng ganyan para iwas din tayo sa kaso, no? Pero ayon sa nakikita ko, ang hirap ng ganun. Tsaka kagaya ng interview ko doon sa kaibigan ko, 'di ba, na si Boy Sardinas. Yung tatay niya nagkaroon ng katulad na sakit ni BBM. So although kaya tumatagal ang buhay o sabihin na natin medyo tumagal pa ang buhay ni BBM, dahil mapera sila. Yung tatay ni Boy Sardinas, ganyan na ganyan ng sakit. Halos parehas. Nangayayat din, tapos umabot din ng ilang buwan. Ilang buwan nang tinagal din nung tatay nung tropa ko na yun. Yun nga, minsan sumusuka ng dugo. Yung kapag kasi may colostomy bag na rin yun eh. So, doon ko napagtanto na, kaya pala. Sabihin nila nagbabawas ng timbang dahil nahihirapan na baka tumabag, ito ganyan, kalokohan yun. Kakainin talaga katawan mo niyan. Baka nga may tinuturok pa yan si Bongbong Marcos para baka nga may tinuturok pa yan para maging para nakakalakad o nagiging malakas siya. Oo, kasi sa mga ganyan sakit, kakainin ng mo yan. Kakainin ng katawan mo yan. Kitang-kita naman sa katawan niya ngayon, di ba? Dapat binigay na kay BP Sara. Hindi, yun nga yung masama dyan. Abangan niyo yan sa upload ko bukas. Ang masama dyan sa na yan,
nakakatayo nga ng balahibo na may may plano talaga etong mga humahawak kay BBM na talagang mukhang ikakagwindang ng buong Pilipinas. Na hindi ko lang alam kung paano nila masustain or paano nila ma-maintain hanggang sa matapos ang termino ni Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung paano nila gawin. Yung habang halimbawa kung halimbawa patay na siya, tapos paulit parang ipapamukha sa tao na buhay pa rin para lang wag maagaw yung posisyon. Kasi nga una dalawang way para pabagsakin si BP Sara. Una yung impeachment. Kapag hindi pumasa yung impeachment kay BP Sara Duterte, ang mangyayari tawag dito yung sa COMELEC. Diba? Sa COMELEC, kayang-kayang dayain ng COMELEC, kayang-kayang baliktarin ng COMELEC kung sino ang mananalo. Yun yung isa sa mga yun yung isa sa mga plano nila. Kaya kailangan nilang mapaabot hanggang last term or hanggang matapos ang termino ni BBM para maisagawa yung papalit. Kasi once na si BP Sara ang pumalit bilang presidente ng Pilipinas, sobra silang natatakot dahil talagang wash out sila. Mapadilawan, pinklawan, or dilawan, pulahan, wash out sila. Lalo na yung mga politikong kumamkam ng pera natin, wash out sila dyan lahat. Ubus sila, ako na nagsasabi sa inyo. Uubusin sila, kaya kailangan nilang pagmukaing buhay at healthy pa rin si Marcos Jr. hanggang sa matapos na yung term. At kapag iba na yung nakaupo doon, pag iba na yung nakapalit doon, halimbawa, kung halimbawang si Soto, kung halimbawa si Romualdez, malamang sa malamang niya si Romualdez yan, o kaya si Sandro. Sabihin na nating bata si Sandro, pero wala nang imposible sa kanila ngayon. Nilalabag nga nila yung batas eh. Sinisira nga nila yung konstitusyon natin eh. Tapos sasabihin pa natin na hindi pwede si Sandro kasi bata pa, nasa konstitusyon niya, nasa batas yan. Eh, nilalabag nga nila yun. Diba? Oh. Dapat ibigay kay BP Sara ang pamumuno. Iniwan niya kay Batman Rec. Hindi yan magpapakita si BBM hanggang may sakit. Siya gamit ang gobernador decoy sa palasyo. Pwede pa rin nilang implement ang balak nilang until next election. Yun nga yun eh. Pwede ba yun? 2 taon? Pwede yun. Pwede yun. Sa haba ng taon ngayon, ito halimbawa, explain ko sa inyo. May sakit ako, may nararamdaman ako. So, mapera yan. Maya't check up ng mga yan. What if na matagal na nilang alam na may sakit si BBM na ganyan? At sa loob ng mag-4 na taon, pinrepair na talaga nila tong pagkakataon na to para makapag-record, makasagawa ng mga drama para mapaniwala yung mga tao. Ang haba ng panahon ha. Sabihin na natin yung ginawa yan nung nakaraang taon pa. Napakadali. Isipin nyo, sa impeachment ni BP Sara Duterte, di ba? Nakinabang or binigyan or binayaran ng administrasyon yung mga congressman ng tigwa 150 million. Kung hindi ako nagkakamali. Barya lang sa kanila yun. Sabihin na nating binigyan ng tig 20 million yung mga taong nakikita natin sa mga video. Barya pa rin sa kanila ngayon. Bakit ba naging barya? Nasa 8 trillion na ang nadagdag sa utang ng Pilipinas na hindi natin alam kung saan napunta. Yung 2023 national budget, nasan na? 2024 national budget, nasan na? Yung 2025 national budget, wala din, di ba? Ito pa malapit. Yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion, nasan na rin? So kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat ng mga pera na nawawala sa Pilipinas, putang ina, sobrang barya na sa kanila
kung magbayad sila ng tigto 20 million, 100 million sa kada ulo ng tao na gumanap or sumunod sa drama na gusto nilang gawin. Diba? Basic na sa kanila yun. Baryang-barya na sa kanila yun. Ako po. Baryang-barya na sa kanila yun, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya wag tayo basta-basta magpapaloko. Krisis na nga eh. Hirap na nga tayo eh. Ang dami nang namamatay ng mga kababayan natin. Ang daming namatay ng mga kababayan natin sa baha dahil dyan sa korupsyon na ginagawa nila. Sasabihin pa nila hindi damay, hindi kasama ang pangulo sa pagnanakaw. Ay, putang ina, naging pangulo ka pa kung hinahayaan mo lang din palang magnakaw yung pinsan mo at yung mga kamag-anakan mo at yung mga tauhan mo diyan. Di umalis ka na, di ba? Ganun lang kadali yun. Napaka-basic gawin yan, sa totoo lang. Hindi ako nagmamagaling pero pwedeng gawin nila yun. Wala nang imposible sa administrasyon ngayon. Diba? Kahit nga si BP Sara anytime, pwede nila papatayan pag ginusto nila. Totoo yun. Anytime pwede nilang ipapatay si BP Sara kung gugustuhin nila. Diba? So dahil hindi lang nila magawa-gawa ngayon, dahil alam nila na talagang puputukan sila. Pero pwede nilang gawin yan pag malapit na eleksyon. Sa ngayon, malayo pa eh. Hindi pa nila, naiisipan na nila yan at nakaplano na rin yan, pero hindi nila gagawin pa sa ngayon yan. Hindi naman mga tanga yan mga yan. Alam niyo, tignan nyo, sa sobrang talino nga nila, di ba? Gumawa sila ng mga record agad na video para pagmukhaing okay. So, ganun lang yun. Kung talagang sa pinagagawa ng administrasyon ngayon, masasabi mong tangina, yung imposible kaya na nilang gawing posible. Yung tama nga ginagawa nilang mali. Diba? Yun yung mga uto-uto daw. Tanginang yan, bobo na lang talaga. Sa panahon ngayon, high-tech na tayo. Napaka-basic ng lahat ng mga ganyang galawan. Yung si BP Sara, sinasabi ko sa inyo, pag hindi nila nadaan yan, kaya nga hanggang ngayon nananawagan kami ng Banateros na mas, sa lalo sa mga nangyayari ngayon, na mas, tindihan pa, mas doblehin pa ang pag-secure, ang pagbabantay kay BP Sara ng mga security niya dahil hindi natin alam ang utak ng administrasyon. Kung hanggang ngayon nga krisis na sa Pilipinas, impeachment pa rin ang inaatupag ng mga kongresista, inaatupag ng administrasyon, diba? Paano pa kaya ang pagpatay kay BP Sara? Hindi ko inihiling na gano'n na mangyari. Sana nga wag diba? Pero may posibilidad na gawin yun. May posibilidad na mangyari yun. Iba na utak na nila ngayon. Tsaka sila magkakakampi. Kasi nga, kung hindi sila magkakampihan, yari sila. Diba? Yari talaga sila. So, medyo nagugutom na ako. Ang bango nung niluluto nila itong guys. Tikman natin. Pakita ko sa inyo yung... Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, dinatreten, pinafile ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod taon. Sa susunod na taon. Ma'am, with regards sa tong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nga nagsakripisyo tong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice, especially, ma'am, kaning sa to ang mga kabatanunan po. Thank you. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng araw ng kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo
ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. No, nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung faltering ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Argil from GMA. Sir Argil? Ma'am, good morning po. Ma'am, sa papatuloy po na crisis ngayon, lalo na sa energy at sa langis, ma'am, ano po yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan kung maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Sa crisis ng langis, ma'am, ano pa dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Last question. VP, sa latest WR numero survey, you are leading for the Presidential Days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Right, thank you. Libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis nga to ang nasinati karon, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis at merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba, initial list sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. Maybe can you name them po, yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon, no? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreten, pinafailan ng kaso, inaatake.
So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Yan, nandun lang. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate mo yung right time. Kailan? Kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman akong Vice President na candidate na kasama, kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Thank you. Thank you, ma'am. Papababa pa ang president. Price. Well, prices na. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, malubha. Malo. Dito, VP. Good luck sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you.